Barangay Love Stories. Love Stories. Sa mga taong unang beses pa lamang magkakaharap, sinasabing mahalaga ang unang pagkikita. Sa unang pagkikita, makakabuo ka ng impresyon, bagamat hindi mo pa siya lubos na nakikilala. Ikaw, kabarangay, may nagsabi na bang hindi maganda ang unang impression sa'yo? Dear Papa Dudut, ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nagumpisa sa pagkakakilala ng aking kaibigan sa isang babae sa pamamagitan ng isang app. Ako po si Bernard, pero tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Bern. 27 years old na po ako sa ngayon. Nangyari po ang simula ng aking ikukwento noong 2018. 22 years old pa lamang ako noon. Nasa Korea po kami noon ng kaibigan kong si Ray, 23 years old naman po siya noon. Magdadalawang taon na po akong nasa Korea ng panahon na yon. 2 taon lamang po ang kontrata namin. Nauna po ako ng 6 na buwan kay Ray. Nang dumating po si Ray doon makalipas ang 3 linggo, ay tinamaan agad siya ng pagka-homesick. Mabuti na lamang po ay may laptop kami sa kwarto namin. Kaya po para siya malibang ay nagsubok po siya na mag-log in sa isang dating app at nakamatch niya ang isang Filipina. Siya naman po si Alice, kaedad ko po siya noon, 22 years old din. Papadudot maganda po si Alice. At kung i-judge ko po siya sa pakikipag-usap at kung paano siya humarap sa kamera sa tuwing magvi-video chat si Ray sa kanya, ay masasabi kong sobrang bait niya. Hindi gaya namin ay cellphone ang gamit ni Alice. Kaya kahit nasaan man siyang lugar ay nasasagot niya ang tawag ni Ray. Halos araw-araw po silang nag-uusap noon at dahil roommate kami ni Ray, ay madalas na napapasama na ako sa kwentuhan nila. Masayang kausap si Alice at sigurado naman na masaya siyang kinakausap kami. Papadudot habang tumatagal ang mga araw ng madalas na pagtatawagan ng dalawa ay ramdam ko na nagpapahiwatig na si Ray kay Alice. Tinanong ko si Ray at ang sabi niya ay nai-in-love na raw siya. Tinanong ko ulit siya kung sigurado na ba siya naliligawan niya si Alice. Kasi hindi pa niya nakikilala talaga ng personal si Alice. Ang sabi niya ay araw-araw na nade-develop siya sa tuwing kausap niya si Alice at nakikilala niya ito. Kaya sinabi ko na kung seryoso siya ay ituloy niya lamang ang balak niya. Pero kung hindi siya seryoso ay nakiusap ako na sana'y huwag niya na lamang paasahin pa si Alice. Dahil napaka-unfair noon para sa babae. Papadudod sa bahaging ito ng kwento, balikan po muna natin ang unang araw na nagkita-kita kami online. Hello. Hi! Ako si Ray. Hi Ray! Ako naman si Alice. Kumusta ka? Ayos naman. Napagod kanina, ang daming inasikaso eh. Ay sorry. Baka nagpapahinga ka. Pasensya na sa pang-iistorbo. Hindi, ibig ko sabihin na kwento ko lang yon. Pero hindi na ako pagod ngayon. Nakapagpahinga na ako kanina eh. Nasaan ka pala? Nasa Korea. Ikaw? Nandito sa atin sa Pilipinas. Ah, okay. Anong oras na ngayon dyan sa atin? Maaga pa naman, 6 p.m. pa lang. Dito, 7 p.m. na. Advance kayo ng isang oras? Oo. Kumusta naman dyan sa Korea? Okay din naman. Maayos naman ang trabaho. Malamig ba dyan? Hindi pa. Hindi pa malamig ngayon. Marunong ka na mag-Korean? Ay, teka, nakalimutan ko. Bern, ano nga ba yung medyo sa Korean? Sandang hiyata? Ayun, basta. Annyeonghaseyo! Ay, marunong ka mag-Korean? Kaunti lang. Kakapanood ng mga K-drama dito. Ang galing naman. Ay, oo nga pala.
Ito si Bern, kaibigan ko tsaka roommate ko. Hi, Bern! Hello po. Huy, magkaedad lang kayo ni Alice. Okay lang. Ganyan din dito sa atin eh. Parang expression na yung po. Kaya kahit mas bata, napupo ng mas matanda. Oh, kita mo na? Ewan ko ba sa'yo? Ikaw ang halos kakagaling lang Pinas, ikaw ang huli sa trend. Trend? Oo, yung pagpupo at saka yung kuya at ate. Trend yun. Ah, okay. Pareho kayo ng trabaho? Magkaiba. Pero isang hotel lang kami nag-work. Kumusta dyan? Mababait ba sila? Oo, pero gaya nga sa ibang gubat, may mga ahas pa din. Anong sinasabi mo dyan? Ibig kong sabihin, mababait sila. Pero syempre may mga pasaway pa rin at di magandang ugali. Parang sa ibang bansa din o parang dyan sa atin. Ibig sabihin, pareho lang kahit saang parte ng mundo. Ang ahas, nasa buong mundo. Nakakatuwa naman kayong kausap. Ako nakakatuwa. Si Ray nakakatawa. Anong ibig mo sabihin sa nakakatawa? Nakakatawa. Parang clown. Yung nakakatuwa, parang ano? Nakakatuwa. Parang cute na aso o nagtatambol na unggoy. Nakakatuwa yun. Pero yung joke mo, hindi nakakatawa. Uy, sandali, huwag kayo mag-away. Biro lang, hindi kami nag-aaway. Masanay ka na sa amin. Yun kung kakausapin mo kami uli. Bakit? Nagpapaalam na ba kayo? Hindi. Ang ibig ko sabihin, sana pagkatapos ng usapan natin ngayon, makausap pa kita uli. Oo naman. Alam mo naman na kung saan ako kukontakin eh. Oo, dito pa rin ba sa account mo? Oo naman. Forever na yan at hindi mapapalitan ang account ko. Bakit nga pala kayo napasali sa Love App? Naghahanap ba kayo ng magiging girlfriend? Oo. I mean si Ray, oo. Uy, nakakahiya. Hindi Alice huwag ka maniwala dito kay Bern. Palabiro talaga to. Okay lang yan, Ray. Yun naman ang purpose ng app, yung makakilala ng potensyal na karelasyon o kaibigan. May account ka sa app. Ibig sabihin ba naghahanap ka din? Hindi. I mean, hindi ko sinasara ang pinto ko sa kung anong dumating ha. Pero ang main purpose ko, makahanap ng makakausap. Sakto pala kami ang nakilala mo. Hindi tayo mahuubusan ng topic at kwento. Salamat. Salamat din. Papadudot maganda ang simula ng pagkakaibigan namin. Ibig ko pong sabihin pagkakaibigan namin ni Alice at pag-iibigan nila ni Ray. Masigasig si Ray sa pagpaparamdam kay Alice. Nagtataka lamang ako papadudot kasi nagpaparamdam siya pero hindi siya nagiging vocal sa nararamdaman niya. Pero diskarte niya po yun. Kaya hinayaan ko na lamang siya papadudot. Baka kasi ako pa ang makasira ng diskarte niya. May mga maliliit na bagay na nabibili si Ray sa Korea. Iniipon niya ang mga ito para daw ibigay kay Alice sa pag-uwi niya. Alam din ni Alice ito kasi ipinapakita niya kapag nagvi-video chat sila. Nagtataka naman ako kay Alice kasi kapag ipinapakita sa kanya ni Ray ang mga iniipong pasalubong ay laging parang pare-pareho ang reaksyon niya. Pero hindi ko din pinakialaman yon kasi baka ganon siya talaga. Sobrang kung matuwa. Nakikita ko na masaya sila sa isa't isa kaya natutuwa na din ako. May mga panahon na si Alice ang tumatawag pero natataon na wala si Ray kaya sinasagot ko. Nakakatulong naman ang mga pagsagot ko kasi minsan ay nakakapaglabas ng problema sa negosyo si Alice. Hindi ko siya napapayuhan kasi wala naman akong alam sa negosyo. Pero napapagaan ko naman ang loob niya kapag napapatawa ko siya. Kaya naman masasabi ko din na lumalalim na ang friendship namin. Kasi minsan ako naman ang naglalabas ng problema pero di gaya ko ay magaling magpayo itong si Alice. Kaya natatapos ang usapan namin na maluwag na ang pakiramdam ko, papadudot. Hi Alice! Hi, Bern. Good morning. Good morning din. Nandyan ba si Ray?
Kaalis lang eh. May aasikasuhin daw. Ah, may trabaho siya ngayon? Hindi naman sa work eh. Di naman niya nasabi kung saan. Ah, ganun ba? Pasensya na, naabala na naman tuloy kita. Ikaw naman para pa din others. Ano bang abala? O baka naman ayaw mo na makipagkwentuhan sa akin. Naku, hindi. Nahiya lang ako. Kasi madalas kita nakakausap dahil madalas din na wala si Ray. Baka nakakastorbo na ako. Hindi ah. Alam mo naman na kapag nandito ako sa bahay, ibig sabihin walang trabaho. Pag walang trabaho, tatanga lang ako dito. At pag wala si Ray, wala naman ako makausap. Kaya nga sakto rin at may makakausap ako ngayong umaga. Bago ang buong araw na naman na nakanganga. Nakakatawa ka talaga. Uy, serious ako ah. Ibig kong sabihin, doon sa salitang nakanganga, ini-imagine ko kung paano yung buong araw na nakanganga. Hindi ko rin alam kasi hindi ko naman tinitingnan ang sarili ko sa salamin habang buong araw na nakanganga. Ang saya mo talaga kausap. Kaya eto, nawala na naman ang problema ko. Uy, ano yan? Sabihin mo, baka makatulong ako. Nako, sa pagpapatawa mo sa akin, wala na ang problema ko. Pero pwede mo pa rin naman sabihin sa akin. Nakakahiya naman. Pero kaya lang naman ako tumatawag para may makausap. Kahit hindi yung problema kong pag-usapan, gumagaan na ang loob ko. Gusto ko lang may makausap. May itatanong ako sa'yo, pero huwag ka mag-isip ng kung ano ha. Ano yun? Wala ka bang makausap dyan sa inyo? Ayaw mo na ba akong kausapin? Nako, hindi. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Binibiro lang kita. Sige na, sasabihin ko ng problema ko. Yung binibilan ko kasi ng material, biglang nagtaas ng presyo eh. Nagtaas din daw sa supplier nila. Nagtaas na ba talaga ang mga material? Dun sa kabilang store hindi naman nagtaas. Kaya nga ako nagtataka eh. Paanong gagawin mo? Kung nagbago na ang matagal ko ng kausap, malamang lilipat na ako sa ibang kausap. Ang lalim naman nun. Ang ibig ko sabihin, baka dumirekta na ako sa pinaka-supplier. Ang galing mo talaga. Salamat. At salamat sa'yo. Oh, bakit ka nagpapasalamat sa akin? Ikaw naman na nakasolve ng problema mo. Kasi kanina ang init na ng ulo ko. Pero ngayon, wala na kasi nga nailabas ko na ang bitbit kong problema. Ay, kumusta na pala kayo dyan? Ayos naman. Maganda naman ang trabaho. Malakas ang hotel. Madami kasing turista. Hindi kayo pareho ng schedule ni Ray? Pareho naman. Kaya lang sa kusina kasi ako. Siya sa mga kwarto. Assistant ako sa pag-aayos ng food at dishwasher. Si Ray naman, room boy. Mahirap ba sa hotel? Gaya rin ng ibang trabaho. Kailangan mong i-enjoy para hindi magmukhang mahirap. Pero mas mahirap ang trabaho mo kaysa kay Ray. Di ko masabi eh. Kasi ang pag-aayos ng food madali lang. Ang dami ko pang natututunan dun sa chef namin. Si Ray naman yung trabaho nila, may direct contact sa mga customer. Kaya minsan nabibigyan sila ng tip. Oo nga, ikaw kasi nasa kusina. Pero kapag yung mga customer nagugustuhan ng luto ng chef namin, pinapatawag siya para batiin at pasalamatan. Hindi niya kami nakakalimutan. Ipapakita niya rin kami sa customer at sasabihin na kami ang mga tumulong sa kanya. Ay, ang bait naman. Oo. Tapos madalas siyang abutan ng tip ng mga customer. Alam mong ginagawa niya? Binibigay niya sa amin at sinasabing paghati-hatian namin. Hindi na siya nakikihati? Hindi na. Sabi niya maganda naman daw ang sweldo niya, kaya mas deserve namin ng extra. Ang bait niya. Pinoy din ba siya? Hindi. Ah, Koreano. Hindi din. Hapon siya. Ang dami ko sinabi, mali lahat. Pero kung tutuusin, tama ka din naman. Paano? Japanese siya, pero ang lolo niya Korean. So may dugo siyang Koreano. At ang naging yaya niya nung bata siya, isang Pinay. Kaya marunong siya ng konting Tagalog. Ay, nakakatuwa naman. Diba? Ako din aliw na aliw sa kwento niya eh. Kaya pala mukhang ang saya-saya mo sa trabaho. Oo, gaano man kabigat ang trabaho, pero kung ang kasama mo mabubuting tao, nawawala ang bigat. Tama naman yan. Ay, teka. Kumusta naman kayo ni Ray? Okay naman. Nagtapat na ba siya sa'yo? Nagtapat? Uy naman! Maang-maangan ah! Hindi naman siya nanliligaw eh. Parang ganito lang din naman ang mga usapan namin. Pero yung mga pinapakita niya sa'yo na iniipon niyang pasalubong, ibig sabihin nun nagpaparamdam na siya. Talaga ba? Oo! May tanong uli ako ah. Sige. May nararamdaman ka na rin bang pagmamahal kay Ray?
Hindi ko pa siguro masasagot ngayon yan. Ah, okay. Sige, nirerespeto ko yan. Papa Dudut, bigla kong iniba ang usapan namin. Kasi parang naramdaman ko sa mga mata niya na parang lumungkot siya. Napasaya ko na nga siya at tapos magpapaalam kami na balik na may iniwan na naman akong bagong problema sa kanya. Kaya naman nagkwento na lamang ako sa mga ginagawa namin sa kitchen. Sinabi ko din na ang dami ko nang alam na lutuin kasi nga sa libreng lesson sa chef namin. Papa Dudut, madalas wala si Ray kaya sa tuwing tatawag si Alice ay ako lagi ang nakakausap niya. Nakakausap lamang silang dalawa kapag si Ray ang tatawag kay Alice. Nakampante na din si Alice sa pagtawag sa amin kasi nga naging close na kami at masaya naman siya sa mga kwentuhan. Papa Dudut, magkakalayo kami pero dahil sa teknolohiya ay parang magkakaharap lamang kaming nag-uusap. Papa Dudut, dahil sa madalas na wala si Ray sa bahay ay mas kilala pa namin ni Alice ang isa't isa. Nagtataka din naman ako, Papa Dudut, kung bakit laging wala si Ray sa bahay. Sabay lamang kami sa trabaho. Kaya iniisip ko kung ano ang palaging pinagkakabalahan at pinupuntahan ni Ray sa araw-araw pagkatapos ng trabaho namin ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, madalas kong napapansin na balisa si Ray. Kapag nararamdaman niya naman at tatanungin ko siya ay iniiwasan niya ang usapan. Nag-aalala na din ako sa kaibigan ko at minsang tumawag nga si Alice ay naabutan naman siya. Pero makalipas nga ang ilang sandali ay magpapaalam ito dahil may kailangan daw na asikasuhin. Kaya ayon, ako na naman ang nakakausap ni Alice. Napansin ko din naman si Alice na parang hindi na apektado sa madalas na pag-iwan sa kanya ni Ray habang magkausap sila. Nung araw na yon na nagmamadali si Ray kahit kausap si Alice ay nag-alala na ako ng sobra sa nangyayari kay Ray. Kaya balisa ako kahit kausap ko si Alice. Pinilit kong hindi ipahalata ang pag-aalala ko sa pamamagitan ng pagtawa at pagngiti ko. Pero nahalata pa din ni Alice yon. Hindi ko alam kung dahil ba sa tono ng pagsasalita ko o hindi ako magaling umarte. Kaya sinabi ko na lamang na iniisip ko lang yung darating na linggo kasi maramihan ang magche-check-in sa hotel. Pero hindi naman po yun totoo. Nasabi ko lamang para pagtakpan ng pag-aalala ko kay Ray dahil baka maapektuhan pa si Alice at mag-alala din, Papa Dudut. Alice? Ray! Salamat naman at naabutan kita. Hi Alice! Hi Bern! Kamusta? Mabuti naman. Kayo, kumusta? Ray, kumusta ka? Mabuti naman ako. Buti nandyan ka ngayon. Actually, paalis na ako maya-maya. May trabaho ka? May trabaho ka ngayon? Ha? Wala, may kailangan lang akong ayusin. Masyado mo yatang pinapagod ang sarili mo. Napakasipag talaga nitong kaibigan ko eh. Hindi naman, may mga kailangan lang talaga akong ayusin. Basta ingatan mo sana ang sarili mo ha. Oo, salamat. Wala namang problema. Bakit parang ang lungkot ng tunog ng boses mo? Ha? Hindi. Pagod lang siguro ako. Kita mo yan, baka kulang ka na sa pahinga. Kung hindi naman importante masyadong gagawin mo, magpahinga ka na lang muna. Kaso importante to eh. Kailangan ko talagang gawin. Pwede bang malaman kung ano? Hindi mo na siguro kailangan malaman. Ay, sorry. Naku Alice, huwag kang malungkot. At hindi yan ang ibig sabihin nitong kaibigan ko. Di ba Ray? Ha? Oo. Kita mo na? Kailangan ko na umalis. May sasabihin sana ako sa'yo eh. Saka mo na sabihin, Alice. Kailangan ko na talaga umalis eh. Pero… Sige na Alice, alis na ako. Bye. Sandali. Bakit mo binabaan si Alice? Kailangan ko na kasi talagang umalis eh. May sasabihin daw siya sa'yo. Baka importante yun. Pwede niya naman sabihin mamaya. Pero… Malinaw naman ako eh. Sinabi ko na kailangan ko na talagang umalis. Saan ka ba pupunta? Oh,
Bakit pati ikaw nagtatanong ka na rin? Dati naman hindi tayo nagtatanungan kung saan tayo pupunta. Concerned lang ako sa'yo. Kung concerned ka talaga, siguro hayaan mo na lang ako umalis. Kasi mahuhuli na talaga ako sa pupuntahan ko eh. Sige, mag-ingat ka na lang. Sige, una na ako. Sagutin mo, Alice. Alice, sagutin mo ang tawag ko. Salamat, sinagot mo. Bern, bakit? Wala lang. Baka kailangan mo ng kausap. Salamat. Oo sana pero baka may ginagawa ka din. Ayoko makastorbo. Ano bang istorbo? Wala nga akong kausap dito. Kesa naman, nga na naman ako. Umalis na si Ray? Oo, nagmamadali eh. Pasensya ka na sa kanya ah. Baka importante lang talaga yung kailangan niyang puntahan. Kasi nga nagmamadali siyang umalis eh. Naiintindihan ko naman. Pero wag mo sirain ang araw mo. Dahil patatawanin kita. Salamat. Salamat sa pagsama sa akin ha. Kahit di kita masamahan physically, andito ako para makakwentuhan mo. Salamat. May sasabihin ka kanina. Baka gusto mong sa akin muna sabihin. Pasensya ka na. Gusto ko sana muna kay Ray masabi. Pero sasabihin ko din naman sa'yo pag nasabi ko na kay Ray. Ah, okay. Naiintindihan ko rin. Huwag ka sana magtampo ha. Hindi, naiintindihan ko, promise. Salamat Bern ha. Sa lahat. Sa pagdamay, sa pag-intindi. Salamat din, Alice. At nitong mga nakaraang araw na laging wala si Ray at wala akong makausap, nandyan ka. Oo naman. Nandito lang ako lagi. At ako din, nandito lang din lagi. Kasi nakakagulat kung bigla akong nandyan. Ay sorry, ang corny ng joke. Papa Dudut, kahit tumatawa si Alice ay kitang-kita pa din na may tinatago siyang lungkot sa mga mata niya. Expressive talaga ang mata ni Alice. Kung magaling siyang makaramdam dahil sa tono ng boses ng iba ay madali din naman siyang maramdaman sa pamamagitan naman ng mga mata niya. Ayoko siyang pilitin kung ano ang gusto niyang sabihin kasi baka imbes na makatulong ako ay makasama pa. Kasi iba yung nababasa ko sa mata ni Alice noong sabihin niya kay Ray na may gusto siyang sabihin tapos si Ray ay parang wala lang sa kanya at pinagpaliban ang gustong sabihin ni Alice. Hindi masasaktan si Alice kung hindi ganon kaimportante ang pakay niya. Kaya yun na lamang talaga ang maitutulong ko, ang makipag-usap hanggang mapagaan ko ang loob niya. Pero gaya nga po ng sinabi ko ay iba ang sinasabi ng mga ngiti ng labi ni Alice sa lungkot na ipinapakita ng mga mata niya. Hindi ko naman alam kung anong nangyari kay Ray at hindi naman siya ganon. Mabait naman si Ray pero noong mga nakaraang buwan nga noon ay parang naging iba siya. Lagi po siyang balisa. Laging may iniisip pag kinakausap mo, makikipagkwentuhan sandali tapos ay tatahimik at aalis dahil may iisipin lamang daw siya. Naguguluhan ako, Papa Dudut. Hindi lang si Ray ang iniisip ko kundi pati si Alice. Si Alice na nananahimik lang na biglang ipinasok ni Ray sa buhay niya tapos ay pababayaan niya na lamang ng ganon-ganon na lamang. Ray. Oh, gising ka pa? Hinihintay kita eh. Bakit? Ano meron? Pwede ba tayo mag-usap? Eto, nag-uusap na tayo. Seryosohin mo naman ako. Yung itsura mo kasi parang may malaking problema eh. Teka, bababa ko lang tong bag ko. Oh, ready na ako. Ano ba yun? Kumusta ka ba? Ito naman kung mga musta, kala mo hindi tayo araw-araw nagkikita. Unang-una parang halos hindi na tayo magkita. Nandito nga ako. Pero kahit nandyan ka, parang wala ka. Nakakatawa naman yung sinabi mo. Ray, sumeryoso ka naman. Seryoso naman ako ah. O sige na, ano ba yung sasabihin mo? Ano bang nangyayari sa'yo? Anong klaseng tanong yan? Walang nangyayari sa akin. Okay lang ako. Ray naman, sa Pilipinas magkakilala na tayo.
Tapos ngayon magkasama pa tayo dito sa kwarto. Kaya mas nakilala pa kita. Ray, nag-iba ka. Paano nag-iba ako? Parang nawala yung sigla mo. Marami lang ako iniisip. Ano nga yung madalas mong isipin? Bakit hindi mo sabihin sa akin? Baka makatulong ako kahit mapagaan lang ang loob mo. Hayaan mo na, maayos ko rin naman yun. Ray, iba pa ba ako sa'yo? Ayoko nang madamay ka pa sa problema ko. Kahit na, sabihin mo pa rin para hindi naman ako nangangapa. Bern, di mo ako matutulungan. Kahit pagdamay lang ang maitulong ko, at least may magawa ako. Bakit hindi mo subukan isipin uli na kaibigan mo ko para magkalakas ka ng loob sabihin sa akin yan? Kung ano man niyang gumugulo sa'yo. Pati si Alice na iitsipwera mo na eh. Hindi naman siya naiitsapwera. Aayusin ko lahat kay Alice, huwag kang mag-alala. Matapos ko lang tong problema ko, babawi ako sa kanya. Napakasimple lang naman yung magbigay ka ng oras sa kanya. Sa video chat na nga lang kayo nakikita at nagkakausap tapos mapapabayaan mo pa siya. Hindi ko naman siya pinababayaan ah. Busy lang talaga ako. Busy nga saan? Bakit ba ayaw mong sabihin? Kasi nakakahiya. Pero sige, dahil mapilit ka, sasabihin ko sa'yo. Nagkaroon ako ng malaking utang dahil sa pagsusugal. Ngayon, pinipressure na ako ng inutangan ko. Kailangan ko na raw bayaran lahat ng mga nautang ko sa kanila. Ano? Nagsugal ka? Bakit? Ayan na nga ba yung iniiwasan ko eh. Yung ma-judge ako. Hindi kita ginajudge, hindi ko gagawin yun. Tinatanong ko kung bakit. Gusto kong makaipon na malaki kaya sumubok ako na magsugal. Itinaya ko yung buong ipon ko. Natalo. Hanggang sa may nagpautang sa akin. Akala ko kasi mababawi ko pa eh. Pero naubos lahat yung pera. Saan ka nagsugal? Hindi ko alam na may kasino pala dito. Baka pwedeng pakiusapan. Hindi sa kasino. Sa isang pasugalan lang na pinatatakbo ng isang grupo. Illegal na sugalan? Ray, ano ba yan? Sige, dikdikin mo pa ako. Hindi sa ganon. Nagtataka lang ako kung bakit ka napasok sa ganyan. Hindi ka naman nagsusugal dati. Nagsisisi na nga ako eh, okay? Tama na. Lalo mo lang akong pinahihirapan eh. Sorry. Huminahon ka. Isip tayo ng paraan. Baka may maitulong ako. Magkano bang inutang mo? 24 million won. Ano? Mahigit 1 million pesos? Bakit ka nagkautang ng ganong kalaki? Nagsisisi na nga ako. Wala naman ako masyadong ipon dahil pinapadala ko agad sa Pilipinas. Yung hawak ko dyan halos 20,000 pesos lang. Nasa halos 500,000 won lang yun. Lahat ng pwede kong isingit na part-time, isiningit ko na. Kaya ako tumatanggap ng part-time para may pandagdag ako. 5 million won na lang ang kulang ko kaso minamadali na ako ng inutangan ko eh. Pinagbabantaan na nga ako. Ano ba yan? Teka, sa kumpanya natin baka makahiram ka. Nanghiram na ako pero hindi rin malaki yung napa-advance nila eh. Pag dinagdag mo yung pera ko, magkano pa kulang? Wag na, nakakahiya naman. Ako na lang ang gagawa ng paraan. Ako ang pumasok sa gulong to eh, kaya ako dapat ang umayos. Magkaibigan tayo. Pero… Basta idagdag mo na yon kesa mapahama ka. Kukuha din ako ng part-time job para makadagdag. Salamat, Bern. Pero may pakiusap ako sa'yo. Ano yun? Kahit ano. Ayusin mo muna ang problema mo kay Alice. Kawawa naman yung tao. Oo naman, aayusin ko talaga yun. Hiyang-hiya na rin ako kay Alice eh. Papadudot, napakalaking problema ang nagawa ni Ray. Mabuti na lamang po ay napilit kong umamin siya kaya nakatulong din ako kahit papaano. Kung hindi ko siya napilit umamin ay malamang ay nag-aalala pa din kami ni Alice sa kanya at hindi namin alam kung ano ang gagawin sa kanya noong inutangan niya. Natapos na din naman ang utang niya pero wala naman siyang ipon. Pero mabuti na din yon kesa naman saktan siya ng mga pinagkakautangan niya. Masaya din naman ako at naayos ni Ray ang problema niya kay Alice. Sinabi niya ang dahilan ng mga panahon na halos wala na siyang oras para kay Alice. Naiintindihan ni Alice ang lahat ng mga nangyari at naaawa pa sa kanya. Imbes na ang inaakala niyang magagalit ito at lalayuan siya ay hindi nangyari. Bagamat problemado si Ray dahil nga sa laki ng pera na nawala sa kanya ay masaya na silang dalawa. Normal na ulit ang kwentuhan nila sa video chat. Si Alice naman ay pinagpaliban na muna ang gusto niyang sabihin dahil nga sa alam niyang marami pang iniisip itong si Ray. Si Ray naman sigurado sa dami din ng pinagdaanan ay nawala na sa isipan niya na tanungin kung ano nga ba ang sasabihin sa kanya ni Alice dati.
Masasabi din ni Alice yon siguro, sabi nga sa tamang panahon. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, natapos na ang kontrata ko. Kaya makakabalik na ako ng Pilipinas matapos ang 2 taon. Si Ray naman ay may 6 na buwan pa. At sinabi ni Ray sa akin na sa pag-uwi niya makalipas ang 6 na buwan ay magtatapat na siya kay Alice sa nararamdaman niya. Masaya ako sa mga sinabi ni Ray, pero nang makauwi ako ay may nalaman ng kumpanya tungkol kay Ray. Papadudot, nalaman nila ang naging problema ni Ray tungkol sa sugal. At nalaman nila na dito napunta ang in-advance niya. Mahigpit ang kumpanya namin at isa sa nakalagay sa kontrata ay ang tungkol sa sugal, at ang mas malala ay sa iligal na pasugalan pa. Kaya binigyan lang si Ray ng 1 linggo at pinutol na ang kontrata niya. Halos bayad na naman niya ang in-advance niya dahil sa pag-overtime niya. Nangyari yan, Papa Dudut, nang hindi ko nalalaman. Nilihim na naman ni Ray ang lahat. Isang araw nang makaalis ako ay sinabi sa kanya ang desisyon ng kumpanya. Imbes na sabihin agad ay hindi na lamang niya sinabi hanggang sa makauwi siya na nagpakita na lamang siya sa Pilipinas. Wala naman po akong magagawa para mapigilan ang desisyon ng kumpanya. Pero kaibigan niya po ako, bakit mahilig siyang maglihim. Pero kakalimutan ko na lamang po yon kasi ayaw ko nang idagdag yon sa sakit ng loob na nangyayari kay Ray dahil sa pagputol ng kontrata niya ng mga panahong yon, Papa Dudut. Tao po! Sino yan? Nandyan po ba si Bern? Sino yan? Ray? Bern! Anong ginagawa mo dito? Kakauwi ko lang kahapon. Bakit nga? May 6 na buwan ka pa. Tinapos na nila yung kontrata ko . Bakit? Nalaman kasi nila yung nangyari sa pagsusugal ko. Paano? Hindi ko rin alam kung paano, pero hayaan mo na. Kasalanan ko rin naman . Ay, sorry. Halika, pumasok ka muna. Salamat. Maupo ka. Yun. Kailan kasi nabihan na uuwi ka na? Kinabukasan, pag alis mo. Hindi ko na sinabi sa'yo, baka kasi mag-alala ka . Masyado na nakakahiya. Nakakapikon ka naman . Sana sinabi mo pa din. Hayaan mo na. Nandito na ako . Safe naman ako. Kaya okay na rin. Pero sayang yung 6 na buwan. Makakaipon ka pa sana. Okay lang yun. Karma ko na rin siguro. Hayaan mo na. Ayoko na rin isipin kasi sasama lang loob ko. Ay, teka. Kukuha ko na maiinom at makakain. Wag na. Kakakain ko lang din. Nga pala, meron akong gustong sabihin sa'yo. Ano yun? Ay, teka. Si Alice alam ba na uuwi ka? Hindi pa. Hindi niya rin alam na nandito na ako. Ayan ka na naman. Hindi ganun. Iniisip ko nga na sorpresahin na lang siya . Yung plano natin na gagawin ko makalipas ang 6 na buwan, gagawin ko na ngayon. Nandito na ako . Ah, okay. Maganda yan. Sasamahan mo ako, di ba? Oo naman. Actually, hindi pa rin kami nagkikita ni Alice. Akala ko nga after 6 months pa kami magkikita pagdating mo. Kaso ayan, nanorpresa ka naman ng sobra. Kaso, nahihiya pa rin ako kay Alice. Ano? Bakit naman? Nung inamin mo ang nangyari sa sugal, tinanggap ka niya. Ngayon pa ba? Isa pa sa problema ko, wala akong ipon. Bakit? Yayayain mo na ba siya magpakasal? Hindi pa naman. Oh, hindi naman pala . Kaya hindi naman siguro issue ang ipon. Pero magtatapat na ako sa kanya ng pagmamahal ko. Ayan nga ang maganda. Pero ang inaalala ko talaga tong estado ko . Baka mamroblema kami. Gusto ko siyang alagaan. Pero baka ang mangyari, ako pa ang alagaan niya. Hindi naman siguro nagbibilang si Alice. Sa totoo lang, pinanghihinaan ako ng loob. Mahal mo ba si Alice? Oo. Ayun naman pala . Huwag ka na panghinaan ng loob. Sabihin mo lang sa kanyang nasa puso mo. Sa tingin mo ba, tatanggihan ka ni Alice? Sa tagal na namin nag-uusap, sa palagay ko, parang hindi naman. Mismo, mahal ka ni Alice, kaya yun ang panghawakan mo. Pero Bern, hindi mo naman maaalis sa akin na mag-isip ng ganun.
Dahil nga sa maling desisyon ko dati. Ray, nakalipas na yon. Nalampasan mo na nga eh. Ang importante ngayon, alam mo na ang dapat at hindi dapat. Tama ka. Oo naman. Ano na? Sige, Anong sige? kakausapin ko na si Alice. Magtatapat na talaga ako sa kanya ng pag-ibig ko. Kanyan! Samahan mo ako ha. Oo nga, di ba? Sinabi ko na nga kanina eh. Kulit. Sinabi mo ba? Sorry, hindi ko narinig. Kabado eh. Kaya dapat paghandaan mo yan. Ano bang plano mo? Alam ko kung saan siya nakatira. Binigay niya sa akin dati yung address ng bahay nila. Okay, good yan. Tapos? Susurpresahin ko siya. Teka, kasama ako di ba? Ay, oo nga pala. Susurpresahin natin siya. Wala ba tayong makakausap sa kanila? Di ko alam eh. Hindi ko alam kung sino kasama niya sa bahay. Pero kung hihingi tayo ng tulong dun sa kasama niya sa bahay, di syempre tatawag tayo. Malalaman ni Alice yun. Oo nga. Tsaka kung pupuntahan natin, baka makita tayo ni Alice. O baka isipin na akyat bahay tayo kung magmamanman tayo sa bahay niya. Siguro kaya na natin yun. Nagplano kami ng matindi, Papa Dudut. Sinimulan namin sa kung ano ang susuotin namin, lalo na si Ray. Kung anong bulaklak ang dadalhin at magdadala din kami ng makakain para diretso kain matapos ang proposal. Nag-practice din si Ray kung ano ang sasabihin niya. Kabado kasi siya, Papa Dudut. Sabi ko ay pangit ang magbakel. Pero pangit din naman ang masyadong memorize. Kaya sinabi ko na isa ulo at isa puso niya lang ang sasabihin niya. At hayaan ang sarili niya na sabihin ito kung paano niya nararamdaman. Yun naman ang importante, yung ibig sabihin ng sinasabi. Masaya ako dahil porsigido na si Ray, wala nang alinlangan at wala nang takot. Kaya para mas pulido ang plano ay nakipag-video chat ako kay Alice. Sinabi ko na nakabalik na ako sa Pilipinas at tuwang-tuwa si Alice. Tinanong ko siya kung kailan ba siya nasa bahay dahil gusto ko siyang dalawin. Saka sinabi ni Alice na dahil magkikita na kami ay may sasabihin din siya sa akin at ihihingi niya ng payo. Sumang-ayon ako at masaya siyang nagbigay ng date kung kailan kami magkikita. Siyempre, Papa Dudut, si Ray ang sorpresa ko sa kanya. Kung magiging ganon siya kasaya kapag nakita niya ako sa personal, ay lalo pa sigurong masasaya siya pag nakita niya sa personal si Ray. Tao po! Alice? Bern? Ikaw na ba yan? Oo. Tuloy ka! Surprise! Bern! Kumusta ka? Kailan ka pa ba nakauwi? Mabuti naman ako. 1 linggo na ako nandito. 1 linggo ka na pala dito. Bakit kailan ka lang kumontak? Pasensya na. Alam mo naman, inayos mo ng pamilya. Ay, oo nga naman. Natutuwa ako nandito ka na. Ako din natutuwa akong makita ka sa personal. Ikaw ba? Siyempre naman. Kung natutuwa ka, may isa pa akong sorpresa sa'yo. Siguradong mas matutuwa ka. Ano yan? May kasama ako. Pasok! Sino yan? Ayan na siya. Sino nga? Ha? Hindi mo ba siya nakikilala? Alice, galit ka ba sa akin? Ray! Ako nga. Ray, bakit ka nandito? Akala ko 6 na buwan ka pa sa Korea. Teka, Alice, anong nangyayari? Nakikita mo ba ako? Itong sasabihin ko sa'yo na hindi ko masabi dahil masyadong maraming nangyayari. Bulag ako. Ha? Bulag ka? Bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa? Akala ko nung una kasi, pagtapos ng unang usapan, wala na. Pero naulit pa. Nang masyado na tayong matagal magkausap, sinubukan ko sabihin sa'yo. Pero palagi kang wala o nagmamadali. Nung makakuha na ako ng pagkakataon para sabihin sa'yo, nagkaproblema ka naman. Ayoko makagulo pa ako sa mga iniisip mo, kaya hindi ko uli nasabi.
Kaya niloko mo ko. Ray! Hindi kita niloko. Sinubukan kong sabihin pero... Tama na, Alice. Tumigil ka na. Kung kaya mo akong lokohin ngayon, siguradong lolokohin mo pa ako sa mga susunod. Ray, ano ka ba? Hindi totoo yan, Ray. Nagsasayang lang ako ng oras dito. Alis na ako. Ito na ang huling pag-uusap natin. Ray! Halika na, Bern. Ray, ano ka ba? Bakit ka ganyan? O di sige, maiwan ka. Basta alis na ako. Diyan na kayong dalawa. Alice, Tana. Pasensya ka na. Baka nabigla lang si Ray. Hindi ko siya masisisi. Hindi, wag mong isipin yan. Naiintindihan kita. Hindi ko siya niloko, Bern. Alam ko. Sinubukan ko talagang sabihin. Naalala ko yun. Naiintindihan ko din na hindi mo sinabi sa akin dahil mas gusto mong siya munang makaalam. Sinabi ko na alam kong hindi niya ako magugustuhan kasi bulag ako. Walang magkakagusto sa akin. Hindi totoo yan. Hindi hadlang ang pagiging bulag sa pagmamahalan. Marami na nakapagpatunay niyan. Ang mahalaga, yung masaya kayo pareho. Oo, pero si Ray hindi magiging masaya sa akin kaya naiintindihan ko siya. Huwag ka magsalita ng ganyan. Baka nabigla lang yun. Bigyan natin siya ng pagkakataon makapag-isip. Tanggap ko na kung hindi siya magbabalik. Huwag ka naman maging malupit sa sarili mo. Nandito ako, dadamayan kita. Salamat, Bern, sa pag-intindi. Hindi ka na iba sa akin, kaya nandito lang ako. Salamat. Papa Dudut, awang-awa ako kay Alice noon. Noong gabing ding yon ay napatunayan ko na kahit bulag pa siya ay hindi mahina si Alice. Mag-isa lamang siya sa buhay pero napaka-independent niya. Kaya niyang kumilos ng mag-isa. Lahat ng gawaing bahay ay siya ang gumagawa. Dagdag pa ang kanyang negosyo. Kaya pala hindi namin kahit kailan nahalata na bulag si Alice dahil kung kumilos siya ay parang wala siyang kapansanan. At dahil kabisado na nito ang dinadaanan niya sa loob ng bahay niya. Normal lang sa kanya kapag nakaharap sa camera kasi madalas gano'n naman. Mas nakatingin ang tao sa screen kesa sa camera. Kaya walang nagdududa kahit sino sa amin sa pagiging bulag ni Alice. Maski ako na mas madalas niyang nakakausap noon. Wala naman po talagang niloko si Alice. Hindi niya lamang po nasabi kaagad dahil sa mga pagkakataon. Hindi po ako naaawa kay Alice dahil sa pagiging bulag niya dahil gaya nga po ng sinabi ko na kaya niya ang sarili niya. Mas naaawa ko sa kanya dahil sa inasal ni Ray. Ayaw kong sabihin pero hinusgahan ni Ray si Alice dahil sa kalagayan nito. Matapos kaming maghiwalay ni Alice ng gabing yon ay kinausap ko si Ray at ipinaintindi ko sa kanya ang lahat. Pero ayaw nang makinig ni Ray. Sarado na ang isipan niya. Kaya naman hinayaan ko na lamang siya, Papa Dudut. Makalipas ang 3 buwan ay nagpakitang muli si Ray kay Alice. Sa pagkakataon na yon ay nagising na si Ray sa katotohanan at inamin na mali siya. Humingi siya ng tawad kay Alice at pinatawad naman siya. Muling nagtapat ng pag-ibig si Ray pero hindi na siya binalikan ni Alice. Dahil nga ng mga panahon na yon ay nabuo na ang pagmamahalan naming dalawa. Hindi na din nagalit si Ray sa mga nangyari at aminado siya sa lahat ng mga pagkakamali niya. Kaibigan pa din namin si Ray, sa katunayan ay pumayag siyang maging best man ko sa nalalapit na kasal namin ni Alice sa susunod na buwan. Papadudot ang pagpapakasal ko kay Alice ay hindi po dahil sa awa. Pero gusto ko din pong sabihin na noon naliligaw si Ray sa kanya ay hindi po ako kompetensya dahil kaibigan lang talaga ang tingin ko kay Alice. Kung paano po nangyari ito ay nangyari na lamang at alam kong mahal namin ang isa't isa. At hindi ko siya iiwanan anuman ang mangyari. Pangako ko po yan kay Alice at sa sarili ko at maging sa Diyos. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbibigay daan sa aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Bern. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.7
97.1 For